Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH. And mga kababayan, napanood nyo ba yung sona ni President Bongbong Marcos? And diniscuss niya po doon yung mga achievements po or yung mga nagawa na po ng ating administrasyon sa higit 2 taon niya bilang presidente. And ako po ay isang saksi din. Pero pinanood ko mga kababayan yung sona ni PBBM. Pero syempre, mapanood ko man o hindi, witness po ako, isa ako sa witness na magpapatunay na napakasipag ng ating presidente at grabe talaga yung oras na nilalaan niya para po sa mga proyekto, programa para sa ating mga kababayan. And isa po sa mga nagpabilib sa akin talaga, itong mga salita ni President Bongbong Marcos. Pakinggan yung mga kababayan. And meticulous attention. We look to the cooperation of our colleagues in the legislature, not only that our proposed national budget be approved in your usual timely manner, but it be adhered to as closely as possible. Ayan. Grabe yung crowd mga kababayan, grabe yung cheer. Expect all agencies to ensure that every centavo allocated will be judiciously spent for urgent priorities and socially impactful programs. Mga kababayan, ito yung pinakagusto kong part mga kababayan. At mga gagawin pa, mataas ang aking kumpiyansa na malalampasan din natin ang hamon ng ating pinagdadaan. Dahil ito ang pangunahing hinahin ng taong bayan. Hindi tayo titigil sa paglalaban sa kahirapan at sa paghahanap ng lunas upang maibalik sa normal ang presyo ng bilihin, lalo na ang bigas. At kayo po, Ayan mga kababayan, wait lang. Bali, diniscuss nga pala ni PBBM. Kasi nga, may mga kababayan pa rin tayo na hanggang ngayon hindi pa rin nagigets yung dahilan kung bakit tumataas ang mga presyo ng bilihin. Siyempre, unang-una na diniscuss ni PBBM kanina is yung giyera po, yung nangyaring giyera sa Ukraine, sa Russia. Diba? Yung crudo, diba mga kababayan, tayo kumukuha tayo sa Middle East. Since nung nagagera sa Russia at Ukraine, yung mga kumukuha po sa kanila ng crudo, lumipat po dito sa kinukuhaan natin, which is the Middle East. So, ang nangyayari, yung demand po nung gasolina, tumataas. Kaya yung presyo tumataas din. Yun yung simpleng economics na hindi po nagigets ng ating yung iba nating kababayan. Na parang ang pinalalabas nila, Pilipinas lang yung nakakaranas nito. All over the world po, buong mundo, all over the world ay nakaka-experience ng inflation rate. Pero yan, hindi pa rin nila mag-guess, yung simpleng economics lang. So yan mga kababayan, ituloy ko at ito talaga yung pinaka inaabangan ko sa sona ni PBBM. nas na sigaw ng taong bayan laban sa mga disguising as legitimate entities, their operations have ventured into illicit areas furthest from gaming, such as financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal torture, even murder. The grave abuse and disrespect to our system of laws must stop. Kailangan na itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at pagkakapasaman sa ating bansa. Tama. Ako po naka-attend ako sa law office ko. Yung paninindigan talaga na ating presidente, diba? Today, all logos are bad. Yun! Yun yung inaabangan ko mga kababayan. Natutuwa ako na pare-pareho tayo ng gusto na maban na nga totally ang pogo na yan dahil wala namang naidudulot na maganda. Kung tutuusin, sila lang po yung mayaman. At ang masaklap, may mga kababayan pa tayo or may mga foreigner pa na minamaltrato or yung human trafficking niya. I hereby instruct FATCO to wind down and cease the operation of Focus by the end of the year. Ayun! Good news yan. In coordination with our Parang economic maliwanag partners, masyado. we shall use the time between now and then to find new jobs for our countrymen who will be displaced. Ayan.
solve many of the problems that we are encountering. It will solve many of the problems that we have been encountering, but it will not solve all of them. To solve all of the problems that we have been suffering under, all officials, law enforcers, workers in government, and most of all, the citizenry, must always be vigilant, principled, and think of the health of the nation. So, ladies and gentlemen, let me end by recalling the words of a great man. Let not anyone pacify his conscience by the delusion that he can do no harm if he takes no part and forms no opinion. Bad men need nothing more to compass their ends than that good men should look on and do nothing. He is not a good man. Grabe ka, PBBM. He is not a good man who, without a protest, allows wrong to be committed in his name. Mga minamahal kong kababayan, lagi po nating labanan ang mali at ang masama. Yes. Lagi po natin ipaglaban ang tama at ang mabuti. Lagi po natin Tama. Lagi po natin mahalin ang Pilipinas. Lagi po natin mahalin ang Pilipinas. Mabuhay po kayo at mabuhay ang Pilipinas. Ayan. Maraming salamat, Pangulo. Ayan. Grabe. Narinig niyo yung crowd. Dito yan mga kababayan sa may batasan. Grabe yung crowd, oh. Ayan, dyan po nagtatapos ang SONA ni President Bongbong Marcos. At ako, syempre, alam nyo naman po currently na may mga kaso na naisampa dito sa mga nagpuprotekta or isa sa yung mga parte po nitong pogo na to na nagpapahirap hindi lamang sa ating sa mga banyaga, may mga kababayan din tayo na mga na-rescue po, no? So, ito ay isang malaking hakbang at syempre, napakagandang, isa sa mga speech ni PBBM na nagustuhan ko talaga. Ayan, ang total ban ng Pogo. Alam niyo naman kung kailan pumasok. Alam ko naman, nasasabihin ng iba na yung Pogo matagal na, may mga Pogo na rito. Pero alam niyo naman kung anong taon, nagsipasukan talaga. Kasi magugulat ka parang kahit sa ang probinsya may Pogo na eh. 'Di ba? Kumbaga ano na tayo eh. Nai-invade na tayo. 'Di ba nga pag sinabing Pogo, dito mag-ooperate sa Pilipinas, pero dapat yung mga vendor, ayan yung mga tumataya, dapat foreigner, hindi kapwa Pilipino. Pero ang nangyayari ganun. Tas ang masaklap mga kababayan, may mga illegal paggawain na nangyayari dyan. Katulad ng human trafficking. Yung mga minamaltrato nila. Yung mga dinadakip na lang nila. Doon nila tinatago, doon nila pinahihirapan. Diba? Yun yung masaklap. Kaya nagpapasalamat ako, syempre, grabe, dito sa matinding binitawang salita ni PBBM na mag-total ban na ang Pogo dito sa Pilipinas. So yan mga kababayan, maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa ating presidente at syempre sa akin bilang sumusuporta kay PBBM. Maraming salamat po dahil wala po kayong sawa na manood, no, at mag-share ng ating mga videos para mas maraming mga kababayan natin ang makapanood ng mga achievements, ng mga ganap ni President Bongbong Marcos. So yun mga kababayan, ingat po silang lahat and maraming salamat po sa inyo lahat.